Siniguro ng gobyerno na hindi pa manghuhuli ng mga jeep at UV Express units na hindi umanib sa mga kooperatiba o korporasyon para sa PUV modernization sa loob ng isang buwang palugit. May nakikita naman silang solusyon, oras na magkulang ng mga pampublikong sasakyan pagpatak ng Pebrero. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Nagtipon-tipon ng mga tsuper at operator nakasapi ng grupong Manibela sa labas ng tanggapan ng Land Transportation Office sa Bacolod City. Ipinoprotesta nila ang paghuli raw ng LTO ng mga jeep at UV Express units na hindi sumali sa consolidation sa ilalim ng PUV Modernization Program. Sa Bacolod, nagsisimula na kasi silang manghuli ng mga kasamahan natin. Ang instruction natin, puntahan na lang yung LTO Bacolod para malaman natin kung ano talaga yung circular o direktiba na galing sa LTO National, kung ano ang ibinaba nila doon at bakit nanghuhuli na sila. Pero paliwanag ng LTO, ang mga hinuhuli ay ang mga jeep na hindi nakarehistro sa kanila. Wala raw kinalaman dito ang PUV Modernization Program. Hindi po tayo nanghuhuli ng unconsolidated, no? Ang malinaw po ang utos ni Secretary Bautista dyan na wag muna hulihin dahil nga merong tayong polisiya na pwede pa sila tumakbo, no? So ang hinuhuli lang po ng LTO yung mga unregistered, ito yung mga hindi ako nakapag-rehistro, mga nakaraang taon. Tiniyak naman ng Office of Transportation Cooperatives na walang mangyayaring hulihan sa mga Jeep at UV Express units na hindi kasali sa consolidation hanggang January 31, 2024. Yan ang palugit na ibinigay sa kanila ng gobyerno para makabiyahe. Pero sa kabila niyan, may mga jeep na hindi nakasama sa kooperatiba o korporasyon sa Project 3 sa Quezon City ang hindi na bumiyahe sa takot na mahuli sila. Kasi yung kasama ko nung Lunes hindi rin bumiyahe. Sabi ko baka natakot rin yun kung may nangulit po, di una tayo magawa. May panandali ang solusyon naman daw na nakikita ang ahensya pagpatak ng Pebrero. Oras na hindi na tuluyang payagang bumiyahe ang mga unconsolidated jeep at UV Express units. We communicated again, dun sa mga kaibigan natin who are partners of the government, of DOTR sa LGU po. Sumulat tayo sa DILG at saka yung mga LGUs, especially in NCR, and then yung MMDA po, and then yung PNP. Parang nasanay na po kami sa coordination on how to address. May mga libreng sakay, may mga rescue vehicle po yung mga LGUs. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.